Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Yan. Ganun din sa mga nasa barangay, pinagpalang linggo, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin at ng buong mundo ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano, Roma. Sige, sabay-sabay nga muna tayong umubo. Ubuhan tayo na ubuhan. No? Sabay-sabay. Naubo rin ako doon sa insenso. No? Ito yung pinagdiriwang natin, no? Kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan. No? Itong simbahan sa Laterano may titulo bilang ang ina at ulo ng lahat ng simbahan sa buong mundo. The mother and the head of all churches of the city and of the world. No? Ito kasi ang katedral ng Santo Papa. Ito ang katedral ng Santo Papa, hindi yung St. Peter's Basilica, kundi yung katedral sa Laterano. Kaya ito yung pinagdiriwang natin, yung pagtatalaga sa simbahang ito. Kaya naman ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy sa kung anong ibig sabihin ng simbahan o templo. Sabihin nyo nga po, templo. Yan, no? Gusto ko po, tingnan nyo at pakinggan mabuti yung ibig sabihin ng simbahan o templo ayon sa pagbasa.
Oh, hindi po sa akin, hindi kay Father o kahit kanino. At tignan ninyo kung ang simbahan ba natin ay ganito. Sa unang pagbasa, nagkaroon ng pangitain si Propeta Ezekiel. Nakita niya sa pangitain ang isang templo na may umaagos na tubig mula sa tagiliran nito. Imagine niyo, no? Imagine niyo may templo. At sa simbahan sa gilid may umaagos na tubig. Hindi baha ha, umaagos na tubig, no? May umaagos na tubig at lahat ng madaanan ng tubig, lahat ng maagusan ng tubig, nagkakaroon ng buhay. Lahat ng madaanan ng tubig, lalo na yung dagat na patay, nagkaroon ng buhay. Yung Dead Sea. Imagine niyo, no? Yung dagat na yon walang nabubuhay kasi sobrang alat. No? Pero nung nadaanan ng tubig na dumadaloy mula sa templo, nabuhay ang dagat. Yung sobrang alat, naging tabang. At yung patay na dagat, nagkaroon ng mga buhay na nilalang, buhay na hayop, buhay na isda. At sa paligid ng dagat, may tumubong punong kahoy. At hindi lang basta punong kahoy, namunga ito. At hindi lang basta bunga, nakakain ang bunga. Na-imagine nyo yun? Oh? Yung simbahan, may dumadaloy. At ang lahat ng daluyan, nagkakaroon ng buhay. Ganito ang nagagawa ng isang templo o simbahan. Lahat ng madaanan nito, nagkakaroon ng buhay. Yung mga tila patay, nabubuhay. Yung marumi, nalilinis. At nagbibigay ng bunga. Nagbibigay ng bunga. Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo. Buhay pa ba? Ang buhay pa. Humihilik lang, Father. Buhay pa. Okay, sige. Nag-aalala lang ako kasi parang mukhang patay na siya eh. Baka sabihin, hindi ganyan ang simbahan. Nakamamatay pala si Father. Hindi. Buhay pa. Buhay. Okay lang. Kahit humihilik, sige, buhay pa. Ganyan ang simbahan. Dapat nagbibigay ng buhay. Lahat ng dumadaan dito, lahat ng nadadaluyan nito, nabubuhay. Alam niyo po, 18 years ago, no, pakiramdam ko, wala akong direksyon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. No? Pagkatapos mong gumraduate, nagkatrabaho, at nung nagtatrabaho ka, parang ganito na lang ba? No, 22 years old pa lang po ako noon, 18 years ago. No? Grabe naman mag-isip si Father. No? 18 years, iba nga nagpapahinga pa, 22 years old na. No? Pero ganun parang feeling ko lost ako. Ano nang sunod? Pagkatapos mo mag-aral, maghanap ng trabaho, di ba? Nung nakahanap ka na ng trabaho at nagtatrabaho, ano nang kasunod? Feeling lost ako. No? Hindi ko alam ano nang next. No? Yung mga bata na nag-aaral, ang tahak, makagraduate. Pag nakagraduate, ang tahak, magtrabaho. Pag nagkatrabaho, ayan, dyan na isipin, ano nang tatahakin kasunod? No? At ako rin, dumaan sa ganun. No? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dinaan ko sa pagsisimba. Araw-araw akong nagsisimba. At araw-araw sa ginawa ng Diyos, yung parokya namin sa Makati, pag araw-araw ka nagsimba at 6:00 ang misa, ang kasama mo ay, matatanda, no? Siyempre, no? Matatanda. Bago ako pumasok ng trabaho, magsisimba muna ako. Makasama ko mga matatanda. At dahil matatanda, hindi na makabasa. No, siyempre, no? Kaya inimbitahan ako ng parish priest ko kasi siguro, may bata doon. Nagsisimba naman, inimbita niya ako mag-lector. No, pwede ba ikaw na lang mag-lector? Kawawa naman yung matanda, hindi na niya mabasa. No? At dahil naman lagi ako nagsisimba, ganun din naman, pumayag ako. Sige, nag-lector ako.
At nung naging lektor na ako, napili rin ako maging youth coordinator. Araw-araw na ginawa ng Diyos, paglipas ng taon, hindi ko nakita ang direksyon. Pero, nagkaroon ako ng sigla. Natuwa ako, nasiyahan ako sa ginagawa ko. Hindi ko alam, ba't masaya? Hindi ko alam. Basta, masaya lang ako. Payapa lang ako. Yung nakakapagsimba ko, okay. Yung nakakapaglingkod ako, okay. Masayang puso ko. At makalipas ang ilang taon, nakita kong sarili ko na nag-a-apply sa seminaryo. Fast forward, naging pari ako. Hindi ko na isa-isahin, 18 years yun eh. Pero ito yung nagawa ng simbahan sa akin. Nung dumaan ang simbahan sa buhay ko, nagkaroon ng sigla at nagkaroon ng bunga. Kwento ko pa lang to, baka iba yung kwento mo. At sigurado ko, lahat tayo may kwento na nagdaan ng simbahan na bago ang ating buhay. May nabago. Yung mga may sakit noon, nung natuto na magsimba, maring gumaling. Di ko alam. Yung mga nag-take ng board exam noon, nung nagsimba, nagnobina, ngayon, professional na. Hindi ko alam. Pero lahat tayo, ang sinasabi, kapag dumaan sa buhay natin ng simbahan, mababago. Kung mauunawaan lang ito ng lahat ng tao, na kayang baguhin ng simbahan ang ating buhay, sigurado ko, walang taong hindi magsisimba. Tama? Siguro kung yung mga nandyan sa barangay, nilakasan ko bigla, di ba? Maunawaan lang nila na mababagong buhay. Kapag hinayaan nating dumaan ang simbahan sa ating buhay, siguro walang linggo na hindi mo na magsisimba bago maglaba. Diba? Kaso hindi natin naunawaan yun eh. Hindi natin nare-realize. Pero again, ito ay unti-unti. Ako, 18 years. Kayo, baka 20. Baka 10. Parang yung sinabi sa pangitain, unti-unting umusbong ang puno. Ang puno hindi tumutubo ng basta-basta. Hindi tumutubo in an instant. Gusto kasi natin mabilisan eh. Instant. Pag nagsimba ko, magaling na ako. Pag nagsimba ko, papasa na ako sa board exam. Pag nagsimba ko, marunong na ako magbasa. Hindi ganun. Unti-unti. Tinatanim. At ganito yung simbahan natin. Hindi sinabi sa pagbasa na ang simbahan dapat malaki. Ang sinabi, ang simbahan nakakapagbago ng buhay. Kaya nga kahit maliit ang ating simbahan, sinisikap nating makapagbago ng buhay ng tao. Alam nyo, pagmamalaki ko lang, kahit ganito simbahan natin, nagpapakain tayo, 200 na bata kada linggo. Isa pag Sabado, 100, tapos magro-rosary sila dyan sa parola. Pagkatas mag-rosary, may kainan. Simple lang. Pero yung araw-araw ka o linggo-linggo ka makapag-rosaryo, kasi nakita ko yung mga bata doon, lagi nasa kalye. Kaya naisip ko, tuwing 3:00, magro-rosaryo. At pagkatapos sa rosaryo, kakain. Ganun lang. Di ba? Yung mga nagpatotoo na nabagong buhay dahil sa rosaryo. Di ba? Hindi mo alam. Kaya yung mga bata na yan, unti-unti, yun man lang maturuan. Maraming kalaban, no? Andyan ang pagmumura, andyan ang sugal, ano pa, yung paligid natin, ang dami. No? Pero kung unti-unti, kaunti lang, rosaryo, linggo-linggo, simba, no? Sigurado ako, mababagong buhay. No? Hindi lang yun, pagkalinggo, meron tayong katikista na nagtuturo dyan mismo sa rekto, sa kalsada. Pagkatas magturo, magpapakain. Meron tayong scholars. No? Alam nyo, lahat po nagagawa ng simbahan dahil din po sa inyo. Yung tulong na binibigay nyo. Kaya kapag ang simbahan nakita nyo, walang ginagawa. Kapag ang simbahan nakita nyo, sunog na ang paligid, ayaw pang buksan ng simbahan at magpatuloy.
Kapag ang simbahan hindi na nagbibigay buhay, hindi yan simbahan. Sabihin nyo sa akin pag ako, naku Father, puro ka na lang kolekta. Patay na kami, gutom na kami, wala kang ginagawa. Oh, hindi na simbahan yon. At yan ang simbahan. Ang simbahan, babaguhin ang buhay ng tao. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa pa lang, may dalawa pa, tas gospel, no? O gising pa ba? O, samantala sa ikalawang pagbasa, pinapahiwatig ni San Pablo na ang simbahan ay tayo. Sabihin nyo nga, tayo. Tayo ang gusali ng Diyos. At ang pundasyon natin, walang iba kundi si Jesus. Isang imahe ng simbahan ay walang iba kundi ang tao. Dahil sinasabi ni San Pablo, naninirahan sa atin ang Espiritu. Kaya banal ang templong ito ng Diyos na tinatawag nating katawan. Katawan. Marami sa atin hindi ito nauunawaan na ang katawan ay templo ng Espiritu. Kung ano-ano ang ginagawa nating pagbabago. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may nagbago na dyan? Ha? Mukha ba nagbago na? Ay, kayo na makakaalam niyan. Madali naman malaman kung may nagbago o wala, di ba? Hello? Parang last week lang, walang kilay yan. Pero ngayon, tinan mo. Tamo, last week lang, ang putla niya, pero ngayon, pinkish na yung pisngi. O, paano? Di ba? Madali naman. Pero, mo, ang sinasabi sa atin, ang katawan natin ay templo. Pero, anong pag-iisip natin? My body, my rules. Di ba ganyan? Katawan ko to, akin to, gagawin ko kahit anong gusto ko. Paano mo nasabing iyo? Ikaw ba may gawa niyan? Sa'yo ba nagsimula yan? Siguro dahil tinuturing nating atin, kaya inaangkin. Ang hindi natin nalalaman, ang ating katawan ay hiram lamang. Ito ay may katapusan. Kaya sa huli, may balikan. Ibabalik mo yan. Ibabalik lahat sa tunay na nagmamay-ari sa atin. Natural, kahit anong templo, pag tumagal, naluluma. Tamo yung katabi mo, mukha na bang luma? Ang masakit, 80 years old na yan, pero fresh pa din, tamo. Di ba? Paano? Di ba? Paano? Mukhang bata, banat, fresh. Pero pag maglakad, may baston. Paano? Di ba ganun? Talagang tatanda tayo eh. Kahit anong simbahan, kahit anong templo, pagtagal, naluluma. Pero ano sinasabi? Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Kaya nga, eto, ebanghelyo na tayo. Last na, no? Pinapakita at pinapaalala ni Jesus sa atin na ang isang templo ay dapat ginagalang at nirerespeto. Ginagalang at nirerespeto. Hindi kinakalakal o nininegosyo. Narinig natin? Yung mga nagtinda sa labas. Ginawang negosyo ang simbahan. Pinaghahagupit ni Jesus. Kasi ginawa niyong palengke yung simbahan. Nagalit si Jesus. Kuminsan, tayo rin, guilty. Ginagawa nating palengke ang templo. Maging ito man ay ang templong bato o ang katawang templo. Kinakalakal natin. Ginagawa nating negosyo. At wala na tayong respeto. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Yung katawan, irespeto mo. Hindi yan negosyo. Hindi yan kalakal. At kung minsan, pinagpapalit natin sa salapi.
At ang nakakalungkot, tinitignan natin yung templo bilang isang negosyo. Hindi. Kaya ang paalala ni Jesus, igalang mo yan. Irespeto mo yan. Mga kapatid, paano man natin tignan ang isang templo, katawan ng tao, o istrukturang bato, ang nais bigyang diin ni Jesus ay tratuhin ito ng may respeto. Respeto. With respect. No? Dahil sa templo, nananahan ang Espiritu at higit sa lahat, ito ay mula sa Diyos. Amen? Amen. Nais ko lang po kunin ang pagkakataong ito para mag-report po sa inyo. Di ba po, tayo po ay may pledge every month. Kunin ko lang po yung pagkakataong ito para i-report po sa inyo kung magkano po ang ating nalikom sa buwan ng Oktubre. Yan, paki-flash nga. Yung mga nagbibigay po ito ng mga pledge natin, yung bronze, silver, at saka gold and platinum na mga pledgers natin. Itong pledge na ito, dito natin kinukuha yung panggastos, no? Yung sweldo, yung sweldo ng ating mga staff. Pag yung nakita nyo yung mga staff namin na tamad-tamad, sabihin mo, uy, kumilos. Bigay namin yan. O sabihin nyo, o pambayad ng kuryente, pang-feeding natin, pang-bulaklak. O pag nakita nyo yung bulaklak natin, hindi halagang 3,000. 3,000 na ba yan? Yun ang singil eh. 3,000 every Sunday yon. Wala pa yan kapag may prosesyon. Wala pa yan kapag piyesta. 3,000 minimum. Sa 4 na linggo, 12,000. Diba? Compute nyo na po. Kuryente natin, 20,000. Tubig natin, internet. Tubig yata, 8,000 yata. Kasi ano ba to? Commercial eh. Anyway, ito na, report na ako. Tinagalan ko lang. Tagal kasi ng IT eh. Ayan. Okay. Ang members natin ng mga bronze, 35 sa mga members natin. Alam nyo po yung mga servers natin, nagbibigay din yan. So, nakilalikom natin 7,200. Non-members, meaning yung mga parishioners sa labas, ganyan, 12 na katao. 3,500. Total of 10,700 pesos sa bronze pledgers. Sa silver naman natin, 8 sa mga servers natin ang nag-pledge at nakalikom tayo ng 6,310 pesos. Sa mga non-members, 3,520 pesos. 4 na tao yun, nagbigay no. Kaya yung silver natin na pledgers ay may total na 9,830 pesos. Okay, punta naman tayo sa gold. Yung mga gold members yun yung nagdo-donate ng 1,000 hanggang 5,000 pesos. No? 6 sa ating mga servers, nakalikom tayo ng 9,106 pesos. Tapos yung mga non-members natin, 7 ang nagbigay, nakalikom tayo ng 18,500 pesos. Total of 27,606 pesos. Sa platinum, wala pa. Baka may gusto sa inyo. Pero dahil wala pa, ang total natin ng collection ay 48,136 pesos. Yan po yung dito. Ayan. Paki-total nga. Ayan. Bakit merong platinum? Sa ano ito? Ito yung mga nasa online. Yung bati-bati ako nang lagi nasa abroad. Ito yung nagbibigay sa atin sa mga abroad, yung mga hindi taga dito sa atin. So technically, ang collection natin ngayong buwan ng October, 64,375.20 cents. Last month, 57,099.68. So tumaas tayo ng kaunti. No? Tumaas tayo ng kaunti. Pwede na ba? Ang gastos natin, sweldo, 40,000. Kuryente, 20,000. Tubig, scholar. May scholar po tayo. Sa ngayon, meron tayong 9 na scholar. May feeding tayo linggo-linggo. Pinapakain 200 kids. Tapos, meron tayong 2 seminarista. 8,000 ang seminarista.
No? Kung gusto may mag-aral lang sa seminaryo, paaralin ko, libre. Basta seminaryo. Paano na? Saan tayo pupulutin? Pero hayaan nyo, may grasya ang Diyos. No? May grasya ang Diyos. Gano'n naman parang magulang, di ba? Yung nanay, pag kulang yung sweldo, babudgetin. Gagawa ng paraan. Gumagawa rin ako ng paraan. Ang hirap pala magpalaki ng mga anak, ano? Hindi nga ako nag-asawa. Meron naman pala ako mga anak na palalaki. Pero gano'n talaga, mabait ang Diyos. No? Tapos magpapakonstruct pa tayo ng building natin. No? Talagang kayod marino si Father. No? Medyo natatagalan lang po, report ko na rin. Kasi po, ito pong gilid ng simbahan, hindi po natin lupa yan. Sa gobyerno po yan. Ito po ang simbahan lang ang atin. Nangungupahan lang tayo. Hindi pwede tayong mabigyan ng building permit kung hindi yan mapapatituluhan. Siyempre, walang architect at engineer na pipirma kung hindi legal ang lupa. Kaya yun ang aming inaayos muna. Una, kung ibibigay sa atin ng city government, hihilingin ko, makipag-meeting kay Yorme, salamat. Kung hindi, bibilhin. Saan natin kukunin? Sa pledge. Paano? Di ko alam. Magic. Hindi, ako nang bahala na naman doon. No? Bibilhin natin itong maliit na to para mapatituluhan. Magkano patitulo? Alam nyo, sukat pa lang pinasukat ko pa lang yan, 40,000 na. Ang bayad sa magsa-survey. Paano na uli sa pledge? 'Di ba? Pero maraming salamat pa rin. Ito, binilalahad ko po sa inyo para makita ninyo lahat ng gastusin. Kailangan tayo transparent ngayon, 'di ba? Pintas tayo ng pintas, yung cat's eye, magkano? Kaya pinapakita ko. Kaya bulaklak, tingnan nyo. Bahala na kayo, no? Ididimanda nyo ba? Ay, bahala na kayo. Joke lang. Pero gusto lang namin ang simbahan transparent para lahat ng ginagawa, binibigay po ninyo, sisiguraduhin ibabalik din po natin at paggagamitan ng wasto. Muli, maraming salamat sa mga nagpi-pledge. Maraming salamat kahit hindi natin parishioner, nagbibigay. Maraming salamat. Alam nyo, ngayong araw na ito dapat pupunta tayo ang parokya sa Nueva Ecija. May invitation, dadalhin ng mahal na ina. Pero dahil may bagyo, hindi na matutuloy. Gumastos na tayo sa bus. Magkano gastos, di ba? Mahina ang 30,000, isang lakad na ganyan. Pero postpone naman, next week, merong invitation, Pampanga naman. No? Bakit tayo gumagastos ng ganito? For the promotion and propagation of our faith to Our Lady of Solitude, kay Nuestra Señora de la Soledad. No? Talagang ganon. May gastos, pero ibinabalik naman ng Diyos. Kaya pagdasal natin na walang masyadong mapinsala, kung sakali man na mayroon dyan masasalanta, bukas ang ating simbahan. Bubuksan natin ang ating simbahan para sa mga kailangan ng pansamantalang tirahan. No? Pansamantala lang po. Lalaki na naman kuryente natin . Pansamantala lang. Pero bukas ang simbahan po para sa inyong lahat. Maraming salamat po.